Wala pa naman itong kumpirmasyon. Pero kung ako ang tatanungin, kung siguro ay hindi tayo pagbibigyan muli ni Atty. Leni Robredo, dito na ako. Nandiyan naman si General Torre. At sa tingin ko all among the Marcoses, sa tingin ko isa sa pinakamatalino, or etong si Irene Marcos ang pinakamatalino, pinaka-decente at pinakamalinis. Sa tingin ko lang ayan, ito daw ang magpapaiyak sa mga DDS. Ang sinasabi kasi, ngayon pa lang dapat talaga meron ng desidido. Meron ng ngayong 2026, ito na yung simula ng laban. Kasi kung mag-aantay pa ng 2027, 2028, lalo talagang matutuwa itong mga diehard. Kasi yung mga yan, matagal na nagpaplano. Matagal na nilang gustong ipwesto si Sara Duterte. At ang kampo siyempre ni Sara Duterte, kahit anong tanggi nila, yan na rin ang nakikita ng mga eksperto na ito ay matagal ng plano netong kampo ng mga Duterte nga. Irene Marcos at General Torre sa 2028, ito daw ang siguradong magpapalaglag sa mga DDS. Yan po ang tinuran din ng isang political analyst na alam ko dating DDS din to Bagamat wala pang formal na pahayag mula nga kina Irene Marcos at General Torre, ito po ay umani na nga ng reaction sa social media. Itong idea na ito, itong mungkahin na ito, lalo nga daw sa usapin kung sino ang maaaring maging tunay na katapat ng kampo ni Duterte sa 2028. Yaan ang nakikita na posibleng katapat. Kasi yung sinasabi ng ilan sa mga netizens na kuno ay ang isang katulad ni Vice Ganda ang posibleng magwasak. Pwede daw wasakin ni Vice Ganda si Sara Duterte. Nako, hindi yan kakagatin ng isang Vice Ganda. At kung ano man ang desisyon ng isang Vice Ganda, igalang po natin dahil hindi pampolitika ang mga katulad niya. Totoo na may prinsipyo, may kayang tumayo sa kanyang mga ipinaglalaban, mabuting tao, may dunong, pero hindi kasi para sa kanya yung ganyan Kaya itigilan na po natin yung idea na wawasakin daw ni Vice Ganda si Sara Duterte. Totoo na kaya ni Vice Ganda, pero hindi yan para sa kanya.